Kapag naririnig ng mga tao ang salitang kulto, madalas nilang iniisip na ito ay isang grupo na sumasamba kay Satanas, nag-aalay ng mga hayop, gumagawa ng krimen at paganong mga ritual. Gayunpaman, sa pinalawak na kahulugan, ang isang kulto ay simpleng sistema ng relihiyon na may partikular na mga ritual at kaugalian. Nakakalungkot na maraming kultong simbahan ang nagpapanggap bilang mga tunay na Kristiyano. Hindi tayo dapat magtaka dahil sinabi sa atin ni Apostol Pablo na si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay nagpapanggap bilang mga anghel ng liwanag. Totoo, nakaraniwan sa mga kulto ay maaaring magpanggap bilang isang simbahan, kaya't bilang mga Kristiyano, mahalagang malaman natin ang mga palatandaan na ang simbahan ay maaaring isang kulto. Paano nga ba malalaman kung isang kulto ang simbahan na iyong dinadaluhan? Ano-ano ang mga palatandaan nito? Ang terminong kulto ay nagmula sa Latin na kultus. Ibig sabihin ay pagsamba. Ito ay makatuwiran dahil ang isang kulto ay dapat magkaroon ng isang pinuno na maaaring sinasamba o lubos na iginagalang ng mga tagasunod ng kulto. Ang isang kulto ay isang grupo ng mga tao na sumusunod sa isang tao o sistema ng paniniwala habang nagsasagawa rin ng ilang mapanganib na mga gawain. Gayunpaman, kadalasan, ang isang kulto sa relihiyon ay mga sekta na binabaluktot ang orihinal na mga doktrina ng banal na kasulatan. Ang kulto ay isang relihiyosong grupo na tumatanggi sa mga katotohanan sa Biblia at nagtuturo ng maling doktrina na kung paniniwalaan ay magiging dahilan upang hindi maligtas ang isang tao. Itatanggi ng isang kulto ang mga pangunahing katotohanan ng Kristyanismo habang sinasabing sila ay Kristiyano. Sa madaling salita, ang grupo ay nag-aangkin na sila ay Kristiyano, gayunpaman parehong itinatanggi ang pagka-Diyos ni Kristo. Ang miyembro din ng iba pang mga kulto ay nagsasabi at tunay na naniniwalang hawak nila ang katotohanan. Sa napakaraming bilang ng mga relihiyosong grupo sa panahong ito, kailangang maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng isang totoong relihiyosong grupo o simbahan at isang kulto. Narito ang ilan sa mga katangian ng kultong simbahan na maaaring hindi mo alam. Number 1. Ang pinuno ng simbahan ay may negatibong ugali, karismatik at mapagmataas. Mahalagang tingnan at suriin ang pag-uugali ng pinuno ng simbahan. Tingnan kung sinusubukan nilang ipalaganap ang kanilang relihiyon para sa personal na pakinabang. Iwasan ang mga simbahan na may mayayabang, magarbo o palaging galit na mga pinuno. Ang personalidad ng kulto ay maaaring kadalasang nakikita bilang sobrang kaibig-ibig sa kanilang anyo, ngunit sa kaibuturan ay puno ng karumihan. Ang mga kulto ay ginagamit ang kanilang karismatikong mga pamumuno. Ito ay umaakit, nakaka-impluwensya at nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga personal na katangian. Ang mga kulto ay mahusay manghikayat ng mga tao na makinig at sumunod sa kanila. Madalas nilang itinatayo ang kanilang mga sarili sa mga kasinungalingan na may matataas na tingin sa sarili. Sila ay nagmamanipula at diktador sa mga tao para lamang sa pansariling layunin sa halip na magmalasakit sa kanilang miyembro. Ang mga ito ay naghahanap ng personal na kaluwalhatian at hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ang pinuno ng simbahan ay may mataas na tingin sa sarili, pinapahiya ang mga tao, o gumagawa ng mga sexual na gawain mula sa mga miyembro ng simbahan, malamang na ang taong ito ay isang leader ng kulto. Dapat ang pinuno ng simbahan ay tinutulungan ng ibang tao na maging tunay na mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang sariling halimbawa, kaya't malinaw na nagbabala ang Biblia sa Mateo chapter 7 verse 15. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maaamong tupa, pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Number 2. Sa pinuno ng grupo na kasentro ang simbahan. Sa simbahang ito, ang sentro ay ang kanilang leader. Ito ay kapag ang isang tao o leader ng simbahan ay nagiging sentro ng atensyon kaysa kay Kristo. Maaari ding makita palagi sa mga website ng simbahan at mga libro o mga marketing brochure ang karamihan sa mga larawan ng kanilang mga pinuno. Ang pangalan ng simbahan at ang pangalan ng taong ito ay hindi mapaghihiwalay. Ang mga leader na ito ay nagiging tanyag at nakukuha ang higit na atensyon. Maaari din na ginagamit nila ang katanyagan para makaimpluwensya ng madami. Sa pamamagitan ng mga huwad na pinuno na ito, matatag na nakabaon sa isipan ng mga tao na sila ay superstar ng Diyos. Sa madaling salita, hindi nakukuha ng Diyos ang kaluwalhatian kundi ng isang individual. Kung ang pinuno ng simbahan ang sinasamba bilang isang banal na nilalang, ito ay isang senyales na ang iyong simbahan ay maaaring isang kulto. Ang isang pinuno ng kulto ay maaaring mag-angkin na siya lamang ang taong may direktang komunikasyon sa Diyos. Walang pari o ibang leader ng simbahan sa relihiyon ang dapat mag-claim na siya lamang ang tanging daan patungo sa komunikasyon sa Panginoon.
Ang tanging dapat nating sambahin ay ang Diyos lamang. Number 3, hindi pagtuturo ng mga katotohanan sa Biblia. Ang isang simbahan na hindi nagtuturo ng katotohanan sa Biblia ay maaaring isang kulto. Sa halip na iharap ang prinsipyo ng kasulatan, nagtuturo sila ng mga paniniwala at gawa ng tao o bumabase mula sa mga hindi kinasihang aklat. Sa tuwing ang isang simbahan ay nagtuturo ng mga bagay na hindi sang-ayon sa Biblia, ito ay maaaring isang kulto. Ang mga doktrina tulad ng kaligtasan, pagtubos, ang persona ng Panginoong Hesukristo, ang Trinidad at ang kawalan ng pagkakamali ng kasulatan ay ilang mga aspeto na karaniwang binabaluktot ng mga kulto ayon sa kanilang sariling kahulugan at mensahe. Sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay hininga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na handa sa bawat mabubuting gawa. Ang tunay na Kristyanismo ay nakabatay sa salita ng Diyos at sentro bilang isang tunay na gabay sa pananampalataya at gawa. Ang mga kulto at huwad na relihiyon ay kadalasang binabaliwala o tinatanggihan pa nga ang buong inspirasyon at otoridad ng Biblia bilang salita ng Diyos. Madalas nilang dinaragdag o pinapalitan ang isang doktrina na hindi matatagpuan sa banal na kasulatan. Dapat tayong mag-ingat sa mga sali ng kasulatan na binabaluktot ang kahulugan ng malinaw na turo ng Biblia. Ang tunay na Kristyanismo ay nakasentro sa isang simbahang naniniwala sa Biblia kung saan si Hesukristo ay sinasamba at sinusunod. Number 4, isang simbahan na tinatanggihan ng pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Kung ang iyong simbahan ay tinatanggihan ng pagka-Diyos ni Kristo, ito ay isang tiyak na senyales na ang simbahan ay isang kulto. Anumang simbahan na tumatanggi sa Panginoong Hesus ay hindi isang simbahan sa Biblia. Si Jesus ang salita na nagkatawang tao. Sa Juan chapter 1 verse 1, nang pasimula ay naroroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa madaling salita, si Jesus ay Diyos. Sa parehong paraan, kung ang simbahan ay nangangaral sa maraming paraan para sa kaligtasan, ito ay isang kulto. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang tanging paraan lamang tungo sa kaligtasan ay ang pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus. Ito ay sa pamamagitan ng paniniwalang ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyong mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay. Sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ang isang simbahan ay nagtuturo ng iba pang paraan ng kaligtasan at hindi kay Jesus, ito ay nagpapakita ng kasinungalingan at malamang na isang kulto. Ang tunay na Kristyanismo ay kapag si Kristo lamang ang sinasamba bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang ilang mga kulto ay ganap na itinatanggi ang Panginoong Hesukristo at itinuturing bilang isang dakilang guro lamang. Ang iba ay nagsasabing ang kaligtasan ay hindi matatagpuan kay Kristo at ang iba ay itinatanggi na siya ay bumangon mula sa libingan. Sa 1 Pedro chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sinasabi ng Biblia na ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa iba at walang ibang daan patungo sa langit maliban kay Hesukristo. Sa Juan chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Number 5, ang simbahan ay gumagamit ng pananakot upang kontrolin ang mga miyembro nito. Ang isang kulto ay madalas na gumagamit ng mga pagbabanta at takot upang mapanatili ang kanilang miyembro. Kung ang simbahan ay gumagamit ng pananakot sa mga miyembro nito upang sundin ang mga tuntunin, ito ay isang senyales na ang simbahan ay isang kulto. Kadalasan, mayroong mga malulupit na parusa para sa paglabag sa mga patakaran. Gayunpaman, doon ay hinihingi sa iyong huwag mag-react sa anumang paraan, hindi ka maaaring pumiglas, gumalaw o lumaban. Maaaring sabihin ng mga kultong ito na kapag tinalikuran at umalis ka sa simbahang iyon ay kapareho iyon ng pagtalikod sa Diyos dahil nakikita nila ang kanilang sarili bilang ang tanging grupo na ganap na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maraming beses ang mga alituntunin ng kulto ay walang kabuluhan at ginagawa lamang upang matiyak ang katapatan ng mga miyembro nila. Kasama sa mga karaniwang tuntunin ng kulto ang pagsunod sa pamumuno, pagbabawal sa pakikipag-usap sa sino man sa labas ng kulto, at matinding pagbabago sa iyong buhay. Ilan lamang ito sa mga katangian ng kultong simbahan at marami pang iba.
Dapat nating malaman na ninanakawan ng mga ito ang mga tao ng kanilang buhay at kaluluwa. Ang mga kulto at maling mga katuruan ay tiyak na diskarte ni Satanas upang itago ang katotohanan ni Kristo. Ginagawa ito ni Satanas sa pamamagitan ng kasuklam-suklam ng mga tao upang malihis ang katotohanan sa mundo. Dahil marami sa mga Kristiyano ay hindi gaanong nakakaalam sa Biblia, madali silang nahuhuli sa mga maling turo ng mga grupong ito. Kaya't mahalaga na magbasa tayo ng banal na kasulatan upang marinig natin ang tungkol sa tunay na mensahe ni Kristo upang hindi tayo maligaw. Kapag tayo ay pamilyar sa salita ng Diyos, mas madali nating makikilala ang huwad na Kristyanismo. Ang mga kulto ay kadalasang may katulad ng mga katangian sa mga simbahang Kristiyano at ito ay pinagsamang kasinungalingan sa katotohanan. Sa makatuwid, kung hahayaan natin ang mga grupong ito na tayo ay bulagin sa katotohanan, kung gayon ay matutupad na nila ang kanilang misyon, ang ilayo tayo sa katotohanan at pag-ibig ng Kristo. Bilang mga mananampalatayang Kristiyano, manalangin tayo na nawa ay magbukas ang isipan ng mga kulto para sa katotohanan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo lamang. Ang huwad ng Kristyanismo ay maaaring gumawa ng ilang panandaliang kabutihan sa buhay ng mga tao, ngunit ito ay sa huli magnanakaw sa mga tao ng kanilang mga kaluluwa. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy po nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.